Umaasa pa rin kayo na mapapaharap si Alice Goo? Umaasa ako dahil bilib talaga kaming lahat sa bisa ng Senate warrant of arrest. Bilib din kami na kahit ngayon ay masyadong natatanong yung ating mga law enforcement and executive agencies na dapat at meron pa silang magagawa para madala sa hustisya itong sina Guo Huaping at mabigyan ng hustisya, kahit kapirasong hustisya, yung dumaming mga victim survivors ng POGO dito sa ating bansa. Okay, Jan, Mav, and then Camille. Ma'am, meron na kayong info about kung saan siya nagpunta? How about yung talagang origin niya po dito sa Pilipinas? Kasi may sinasabi, backdoor daw. Meron po. Yan ang gap na bubuin namin, gusto namin punuin, even in the Tuesday hearing. Kasi bakit yun pa yung blind spot, di ba? Saan bang back door or front door ba siya lumabas? South of Manila ba? North of Manila ba siya lumabas? Chartered flight ba talaga yan? Bakit eskapo sa pansin ng BI kahit nasa ILBO na siya, yung Immigration Lookout Bulletin Order na mismong issued ng BI, bakit walang abiso sa ating mga authorities at nakarating siya sa Malaysia na dun alam nila. Pero ma'am, confirm na airport or seaport po dito sa Pilipinas? Hindi rin alam. Yan ang aalamin namin. Was it a seaport or an airport or both of the above? Naalamin po namin. May patanong lang, may nagsabi o na usap-usapan si Goo daw nagbigay ng info sa inyo kasi bakit daw ikaw unang nakaalam? Hindi kami friends. Kaya hindi kayo friends? Hindi kami friends din eh. Kaya hindi siya ang nagbigay ng information sa akin. Gaya ng nabanggit ko kanina, ako po ay sumulat naman talaga sa NBI noon para humingi ng update sa kanilang manhunt kay Guo Huaping. At nung makatanggap ng unverified pa na information, pero mula mismo sa NBI, kinorroborate po namin iyon. At nagawa naman po mula sa iba pang mga sources sa ibang mga bansa, kasama nga ang Malaysia, Singapore at pati China. And then, in the meantime, na-corroborate na rin ng Bureau of Immigration. Okay, Mav. Hi, ma'am. Ma'am, kasi po ngayon, di ba, frozen yung mga assets ni Mayor Go, but it would take a lot of money para makalabas ng Pilipinas. Do you think there are people abroad helping her, like in foreigners or foreign criminal syndicates po? Baka meron siyang ding assets on hand bukod sa na-freeze na ng AMLAC at baka hindi lang dito sa Pilipinas. Kasi bakit kaya siya naglalakbay-lakbay sa iba't ibang mga bansa? So, yan ang isang katanungan sa isip namin. Tapos, ma'am, marami lang po kasing nagko-comment online ng mga Pilipino na pag ordinary Filipino, pahirapan makalabas ng immigration. Any comment lang po? Yes. Talagang nakakaputok ng butsi sa mga Pilipino. Diba? Yes. Hirap na hirap pumila sa immigration counter. There was a time, may bangungot pa na hinahanapan ng diploma o yearbook. May iba tuloy nagbihis na ng toga para lang humarap sa Bureau of Immigration. Tapos itong si Guo Huaping, subject nga ng Senate warrant of arrest, nasa ILBO nga. ILBO ng Bureau of Immigration mismo na dadaan ng dapat mga counters. Akala mo ginagawang express lane ang Bureau of Immigration ng ating bansa. Masyado namang feeling, 'di ba? So kailangan mapatigil talaga natin 'yan. Ayusin, pagandahin ang serbisyo ng bawat ahensya ng gobyerno sa ating mga mamamayan at wag payagan ng mga dayuhan, lalo na't yung mga under investigation para sa krimen, laban din sa mga Pilipino, subject sa mga katulad ng ILBO, ng mismong border authorities natin na parang nakakalampas lang nang walang pumapansin sa kanila. So, ma'am, indication ba yon na mataas na opisyal at hindi ordinaryong empleyado yung involved, considering na nakalabas siya na walang record kung chartered flight, kung barko ang sinakyan? Ibig sabihin ba nun, kaya malinis kung paano siya nakalabas ng bansa? Yan ang aalamin namin. Dahil in the spirit of yung sinabi nga ni Presidente, ng Justice Secretary, na may mananagot at dapat lang. Okay, Camille. Senator, na-mention po ni Senator Tulfo na yung possibility na dumaan daw, gumamit ng mga private plane and dumaan doon sa mga
usually ginagamit ng BIP. Anong measure po ang pwede nating gawin? Kasi if this is happening, na pwedeng makalabas-masok yung kagaya ni na Alice Guo and possible po pati si Pastor Kibuloy, ito pong mga private plane na to na ginagamit, ano po ang measure na dapat gawin natin para makontrol? Ang BI na ang BI na mismo ang nagbigay ng ganyang solusyon even in the past years kahit sa mga budget hearings na dapat talaga lahat ng ports of exit at entry ng ating bansa ay malagyan ng BI personnel. Ano po? Kasi kahit naman chartered flights ay dapat dumadaan pa rin sa BI yung mga pasahero niya. Dumadaan pa rin sa pansin ng CAAP at ng iba pa nating regulatory and law enforcement agency. So, walang excuses kahit pa tayo archipelago. I mean, hello, ang Indonesia, mas maraming isla pa kaysa sa atin. 11,000 sa ating 7,000. Pero sila, nakakapagpansin din at nagsisimulang nakapagbibigay din ng impormasyon sa mga counterparts o ibang concerned parties dito sa Pilipinas tungkol sa taong ito na pinaghahabol at pinaghahanap ng ating mga otoridad. Okay, follow up bago tayo mag-other issue, si Macon and then Vec. Ay, si Cecil. Cecil muna. So, ma'am, you mentioned kanina yung cost-benefit. Parang kahit pa paano, kahit matanggal sa trabaho, yung kung sino man yung tumulong, millions naman yung pinag-uusapan natin. So, di ba, parang mataas yung benefit kaysa sa cost. But ano yung papaalala natin dito sa mga government officials na nababayaran ng mga ganitong illegal? Well, kung dahil sa itong sumabog na pagtakas pala ni Guo Huaping ay may mga matanggal sa trabaho, hindi sila matatanggal lamang sa trabaho na ganun-ganun lang free pass. Masasubject sila sa administrative at posibleng criminal cases. So, yun naman ang matagal nating alam na deterrent talaga sa anumang krimen, whether private citizen ang gumawa o lalo na kaming mga nagtatrabaho sa gobyerno, yung kasiguraduhan na ia-apply ang batas, no, na maiimbestiga, pag na-convict, masesentensyahan at talagang mapaparusahan. Yan ang isa sa ilan lamang na paraan na mapatigil talaga natin ang anumang mapag-alaman at mapatunayan naming kapabayaan o worse, pakikipagsabuatan. And then, ma'am, sabi natin, NBI yung nag-inform sa'yo about yung pag-alis yung pag-escape ni Alice Guo. Nag-update na ba sila dun sa progress ng investigation nila? Well, I'm sure mula nung niraise ko yung question of privilege nung Lunes at nararamdaman naman natin sa mga anunsyo ng ating iba't ibang agencies ay lalo nilang ina-accelerate yung kanilang investigasyon at hindi dapat bitawan yung kanilang paghabol pa rin na makuha si Guo Huaping. At lalo kung may mga impormasyon na sila mula sa mga counterparts sa ibang bansa at lalo kung nagbubuo sila ng koordinasyon sa kanila. Okay, Macon and then Vec. I'm just wondering, naiskupan niyo ba ang NBI, ang DOJ? Na ano po? Naiskupan. niyo? Kasi Nauna kayong makakuha ng info. announcement. You made the announcement about this And then they denied. escape ni Guo. And yet when the NBI, when DOJ. the DOJ or Remulla was asked to comment on this, parang ang sinabi nila, they are still verifying this information. So, considering na yung NBI is an attached agency of the DOJ, parang na-bypass ba or he just remains silent about it? I don't think naskupan ko ang kahit aling ahensya ni ang DOJ. I don't know and I don't think na may any bypassing na nangyari dahil yung unang impormasyong natanggap ko na pinakorroborate namin sa iba pang mga sources, sa iba pang mga bansa, ay unverified pa at that point in time. So, alam naman natin, kahit sa mga intel agencies natin, nung tinatanong namin yung possible espionage sa POGOs, kaugnay nitong si Guo Huaping, it takes the different agencies some time na i-verify yung kanila mismong mga impormasyon na nadidiskubre. Pero, I think fair na sabihin ngayon na ang dapat patuloy na i-improve ay yung coordination between the different agencies. Okay, Vec.
About, ano pa rin? Ma'am, sabi niyo po, you got your information from NBI. Isa sila sa mga source. Pero si Director Santiago po, kahapon, sabi niya, hindi pa verified kung nakaalis na nga ba talaga ng bansa si Mayor Go. Ano pong reaction niyo lang doon? Again, dahil iba naman ang BI sa NBI, so tinitake ko at face value. At may tiwala ako kay Director Santiago sa investigasyong ito dahil ilang beses na rin niyang natulungan yung pag-usad ng investigasyon namin. So, I think it's fair for him to say na bine-verify pa nila at hindi yan nagbabawas sa expectation ko at ng aking office at ng aming komite na mag-step up lalo yung bawat ahensya kasama ang BI. Dahil, shop nila to yung may nakatakas na isang tao na subject sa Senate warrant of arrest at ipinangako ng BI sa akin at sa SP Pro Temp na hindi nila papayagang makaalis. Ma'am, may tanong po si Mayan tungkol po doon sa Interpol. Hindi, wala ko tanong. Ma'am, sorry, hindi ko lang masyado maintindihan. Okay Ano po. pong ibig sabihin na na-report na yung passport nila, Alice Go and yung mga kapatid niya sa Philippine Center on Transnational Crime sa Interpol? Ang communication lang ng DFA ay ini-report nila yung mga passport nitong 4 na taong ito, yung magkapatid na Leal Guo at si Cassie Leong sa Interpol for their appropriate action. Kasi hindi naman sasabihin ng DFA sa Interpol, dapat ito ang gagawin nyo. Pero ni-raise na nila sa atensyon ng Interpol yung mga passport nitong 4 na taong ito para pwedeng maging subject ng kung anong action tingin ng Interpol ay tamang dapat niyang gawin. Does that mean iimbestigahan na rin ng Interpol sila Alice Go, ma'am? Posible. I would suppose, posible. Pero as I mentioned earlier, mas tamang ang sumagot tungkol sa anong ibig sabihin ng blue notice and red notice ay yung Interpol mismo. O itong office nila dito sa Pilipinas, yung Philippine Center on Transnational Crime. Anong significance ng... Malaking step ba to na ginawa ng DFA na inireport nila sa Interpol yung passports ng 4? Opo, I think it is a big or a significant step dahil alam ng DFA na yung buong problema ng POGO at lahat ng kriminalidad na konektado dito ay hindi lamang national problem. Regional talaga siya. Even we could say a global problem. At ang Interpol bilang isang global law enforcement association ay makakatulong siguro, no? Tingin ko rin, makakatulong sa ating law enforcement dito sa loob ng ating jurisdiction. Ma'am, kung iimbestigahan ng Interpol sila Alice Go, on what? On human trafficking? It would be up to their, yun na nga po yung ibig sabihin ng for their appropriate action, kung ano po yung lumitaw na mga prohibited acts na sakop ng kanilang mandate bilang isang international policing body, then I suppose maging posible na investigahan o gawan nila ng aksyon ang mga ito. Okay. Follow-up, Marlon? Sen, will you also invite si Attorney Stephen David because he's insisting na paniwala niya nasa Pilipinas yung kliyente niya? We will surely invite Attorney David. Tapos, ma'am, yung info nyo, tingin nyo, mas nauna kayo kaysa sa BI o hawak na ng BI yung information pero hindi sila nagsasalita until you deliver that privileged speech? I'm not sure kung sino ang nauna. And in any case, baka hindi pinaka-importante kung sinong nauna. Kasi nga, as I mentioned earlier, yung bawat ahensya may kanilang at maaring magkakaibang procedure at saka pace ng paggawa ng kanilang trabaho. Para sa akin, ang importante at pinaka-helpful ay nung ni-raise ko yon bilang question of privilege, ay nag-respond. Patuloy na umaksyon yung mga ahensya. And I hope nakatulong yung question of privilege para mapabilis din yung ganyang mga developments. Pero are you looking at the possibility na beforehand, alam na nila, pero hindi nila dinadivulge, hindi nila di-disclose sa public, or even, they're not even sharing the information with the authorities or sa Senate mismo? Well, anything is possible dahil nga sa kani-kanyang, kumbaga, paraan ng pagtrabaho, pag-fulfill ng mandate nila at yung timetable or yung pace nila.
And siguro ang masasabi ko na lang dun sa tanong na iyon ay yung nabanggit ko kanina na basta't ang importante talaga ay yung coordination, yung magandang coordination and effective coordination sa pagitan ng iba't ibang executive agencies. Okay, ma'am, other issue. Tukol dun sa naging hearing ng budget ng OVP, nagulat ba kayo? Inappropriate ba yung naging behavior o actuation ni Vice President Sara dun sa valid na tanong nyo? May kaugnayan dun sa, ang pinag-uusapan pa naman yung libro na ang title ay Isang Kaibigan.